Hello mga ka-GERD-mates! Ayan, may panibago na naman tayong video. At ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan, no? Pag-uusapan nga lang natin, no? Ano ba yung mga naramdaman ko nung ako ay nagka-GERD? At ano nga ba yung mga naramdaman ko nung ako ay tinamaan din ng anxiety disorder? Ayan, no? Kaya naman mga ka-GERD-mates, no? Umpisahan natin. Bakit nga ba ako nagkaroon ng GERD? Ayan. No, nagkaroon ako ng GERD no taong 2017 hanggang 2019. Ayan. Nagsimula ang GERD ko ay dahil sa lagi akong nagda-diet. Maling diet yung ginawa ko. Ayan, ang ginawa ko ay umiinom ako ng kape. Ayan. Yan yung kape na yan. Yan, sobrang delikado po yung kape na yan, grabe. Kasi pag yan ininom ko, hindi ako nakakatulog sa gabi. Hindi ako nakakatulog sa gabi, tapos panay yung kagat ko sa labi ko. Hindi ako inaantok. Pagkatapos pagising ko sa umaga, wala akong gana kumain, tubig lang ako ng tubig. So, tumagal po na ganyan ang ininom ko, siguro tumagal siya ng mga 2 months, mga ganyan. Ayan, kasi bukod dyan, marami din akong iniinom na iba. Ayan. No, pero mas nag-stay ako inumin niya kasi effective siya sa pampapayat pero hindi pala maganda. Kaya yon, no? Pagkatapos, doon nagsimula yung GERD ko kasi gusto ko magpa-sexy pero hindi naman ako mataba noon. Hindi ako mataba noon, kumbaga nawala lang yung nawala yung tiwala ko sa sarili ko kaya gusto ko magpapayat. Ayan. No, pagkatapos, ayun na nga ang dahilan na bakit ako nagka-GERD. Ayan, dahil nga po gusto kong pumayat, gusto kong maging sexy. Ayan, no. Maling diet ang ginawa ko. Ayan. Tapos, dun na, nagsimula yung GERD. Nahirapan ako. Yan, nahirapan ako. Pero, bago muna ipagpatuloy natin si GERD, punta muna tayo kay anxiety. Ayan. Bakit nga ba ako nagkaroon ng anxiety disorder? Ayan. Kasi nung ako ay nagda-diet, nung nagda-diet ako, tapos walang laman yung tiyan ko, paminsan-minsan may laman, paminsan-minsan wala, kasi nga walang gana kumain. Ayan. Nagkaroon ako ng anxiety disorder kasi bago pa ako magkaroon ng sakit ng GERD, nagkaroon na po ako ng depression. Ayan. Ang depression ko ay, ang dahilan nito, no, iba-iba kasi yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng depression, no? Ako, ang dahilan ng ba't ako nagkaroon ng depression, ako ay selosa. Yan, selosa ako, no? Maling pagmamahal, sobrang pagmamahal, ayan. Kahit po ang sobrang pagmamahal ay nakakasira ng pagkatao, ng buhay. Basta mali ang sobrang pagmamahal, ayan. No? Sobrang mali po yung sobrang pagmamahal, ha? Sa asawa mo or sa boyfriend mo. Dapat mahalin mo siya ng tulad ng pagmamahal mo lang ng sarili mo at mas mahalin mo ng higit ang Diyos. Ayan. Kasi hindi ka masasaktan kung mahal mo ang Diyos. Hindi ka kayang saktan ng taong minamahal mo. Ayan. Pero mas maganda kung dalawa kayo nagmamahalan ay mahal ninyo ang Diyos kaysa mas mahal nyo ang sarili nyo. Mas mahalin natin ang Diyos. Kaya yun. So, balik na tayo. Ayun. Doon po nagsimula. No, nagkaroon na muna ako ng depression. Matagal po ang depression ko. Taon din po. Ayan, hanggang humantong na sa gusto ko na magbigte, mga ganon. Depression mo, matinding depression. Feel ko, wala akong kakampi. Feel ko, pangit ako. Feel ko, basta, doon ko na feel ang taba-taba ko. Kahit hindi naman po ako mataba. Ayan, sobra po ang depression. Kasi feel ko, bakit ako niloloko? Niloloko ako ng partner ko. Bakit? Pangit ba ako? Mataba ba ako? Ganon yung tingin ko sa sarili ko. Kaya, uminom ako ng kape na yan. Yan yung kape na yan. Ayan. Nung ininom ko yung kape na yan, nagpapalpitik na po yan sa dibdib ko. Mabilis na po yung tibok ng puso ko. Kasi, sabi ko, ganito siguro effective, no? Wala akong gana kumain. Tapos hanggang sa nakita ko yung dila ko namumuti na kahit nagsisipilyo ko. Nakita ko yung mga binti ko na pumapayat na siya. Pangit na, dry na ako. Sabi ko, effective, maganda. Pero po sa totoo lang po, nung uminom ako ng kape na yan, nung niloko ako ng partner ko, hindi po ako pangit. No? Sexy po ako noon. Mukha pa po akong dalaga noon, kahit dalawa na anak ko. So, yun. Doon nagsimula ang depression ko. Kaya yun. At, yun na nga.
Nung nagkaroon na ng ano, siyempre nagda-diet na ako, umiinom ako ng kape na yan, meron po kaming palitan ng conversation, no? Text message ng partner ko. Nagpapalitan kami ng message. Doon ko naramdaman na parang alam mo yung tinatamaan na may depression na ako. Pagkatapos parang ako pa yung may kasalanan. So, bakit ganoon? So, doon na umiiyak na ako. Tuloy-tuloy na yung pagte-text ko. Yun, pumipiyok pa ako. Pagte-text ko, tuloy-tuloy. Pagkatapos, ayun na. Naramdaman ko parang akong nahilo. Nung nahilo ako, tumayo ako. Kumain ako agad bigla. Ano pa yun? Wala pa akong kain nun dahil uminom ako ng kape. So, ang kinain ko lang nun saging. Pagkakain ko na pagsubo ko ng kanin tsaka ulam, naramdaman ko na may umakyat dito sa dibdib ko na kuryente yung pakiramdam ko. At doon na nagsimula yung heartburn. Yun yung acid ko na umakyat. Umakyat yung acid sa dibdib ko. Tapos hindi ko na alam yung gagawin ko. Namanhid na ang buong katawan ko, kamay ko. Buong katawan niya, di ba? Siyempre part din yun ng katawan yung kamay. Ayun, namanhid. Pagkatapos, nahirapan na po ako huminga. Doon na sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Naninervyos ako. Nilalamig ako. Doon na po nagsimula. Ayun, hindi na ako mapakali. Kung ano-ano yung mga iniisip ko, sobrang takot ko. Doon nagsimula si anxiety ko. Ayun. Pagkatapos, yun na. Nagka-GERD na. Ayun. Kaya yun. Pagkatapos, na-hospital ako. Nung na-hospital ako, mga 1 day lang na na-confine ako 1 day. Tapos kinabukasan, minamadali ako ng partner ko ilabas kasi nga ang mahal po ng hospital. Tapos yun, pagkadating sa bahay, akala ko okay na. Nakainom na ako ng gamot. Pero nung kumain ako, inatake na naman ako. Tumigas yung sikmura ko, pagkatapos nanginginig na ako. Yun, hindi na ako mapakali, ang dami na pumapasok sa isip ko. Ayun na. Matinding, super, as in. Yan, nanginginig yung mga dito ko, nilalamig ako. Yan, marami po. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yun, 2017 hanggang 2019, yung ganung karamdaman ko. Kaya doon nagsimula ang aking GERD at ang aking anxiety disorder. Ayan. Tapos yun na, napakahirap. Kasi yung anxiety, matindi. Matindi po ang anxiety pag umatake siya. Kasi nandoon na yung titigas bigla yung tiyan mo, aakyat yung acid mo. Siyempre, pag mangyari yun, naghalo-halo na yun nasa utak ko. Yan na, nagpapanik na. Diba? Yan na, yung panic attack. So, napakatindi. Halos lahat, sobrang nasira yung pang-araw-araw ko dahil sa sakit na yan. No, ang hirap talaga ng ganyang karamdaman. Pero, tignan nyo naman, no? Okay na ako. Wala na ako nararamdaman. Ayan. Kaya yan naman yung dapat ninyong abangan, no? Kasi marami na po akong video na na-upload tungkol dyan sa ano yung mga nakatulong sa akin, nakagamot sa akin. Ayan. Pero kasi dahil mahaba na po yung video, hindi po natin to pwedeng pahabain kasi nga po ang aking cellphone ay maliit lamang po ang memory. Ayan, no. Sa mga susunod pa na video, abangan po ninyo yung mga susunod ko pang i-upload. Ayan. Kung ano ba yung mga step by step na ginawa ko para makaraos ako sa araw-araw, no? Mapagtagumpayan ko yung isang araw na inaatake ako ng GERD ko, pati ng anxiety ko. Ayan. Tapos yung panic attack. Ayan, yung panic attack matindi din grabe. Sobrang hirap labanan. Ayan, sobrang hirap labanan nila pareho. Pero ang GERD kasi, pwede siyang, may iniinom ako na Gaviscon. Pero yung Gaviscon, kailan ko lang naman yan siya ininom Kasi dati hindi ko alam na okay pala yung Gaviscon. Ayan, ang iniinom ko lang noon ay malunggay. Yan, malunggay juice. Gumagawa po ako ng malunggay juice para gamutin yung sarili ko. Kasi yung gamot na ibinigay sa akin ng doktor, mga 3 weeks ko lang siyang ininom. Hindi ko na inulit kasi parang hindi siya effective. Mas lalo akong nanghina, mas lalo akong nahirapan. Ganun. Pero okay lang po yun. Kung ano po yung gusto ninyo, nasa inyo po yun. Kasi para sa akin yun yung naramdaman ko nung may GERD ako. Yan. Kaya yun, no? Yun yung naging simula kung bakit ako nagkaroon ng GERD. Ayan. Matindi talaga. Sobra.
Kaya lang naman mga ka-girlmates, hintayin po ninyo ang susunod kong video. Ayan. Maraming salamat.